Welcome po sa Lantaw TV at ngayon nga po ay i-review natin itong Soundcore A20i ni Anker na nabili natin sa official store nila sa Lazada. So unbox na po natin. So nagkakalaga lang po ito ng 652 pesos kasi mayroon po tayong mga voucher. Shoutout pala kay Got Divina Gracia 168 na siya po yung nag-request nito na i-review natin yung A20i ni Soundcore. Pagdating dito sa packaging, wala akong masabi dito kasi safe na safe po. Malaki yung pinaglagyan nila ng karton. So kung akakalain mo, malaki yung in-order natin. Yun pala maliit lang. So katulad din siya sa ating nabiling R50i. So ganito din yung kanyang box. At saka yung kanyang shipping delivery ay umabot lang siya ng mga 3 days galing sa Manila papuntang Visayas. So mabilis siya guys. Mabilis yung pag-impake ni Soundcore. Kaya mabilis din na ship out. So ayan no, ang hirap na buksan kasi mayroon ding bubble wrap doon sa loob ng karton. Kaya safe na safe yung ating in-order. So heto na siya guys. So yan. Yan po yung ating na-order na A20i. Yung mic ng earbuds na to ay dalawa no, left and right. So working po siya. Yung features na dito sa likod ng box, IPX5 waterproof daw. Pero ito po ay splash proof. At saka yung kanyang playing time ay 9 hours. At kung gagamitin natin yung kanyang charging case ay umaabot ng 28 hours. Kapag sa mga nagtatanong na kung mayroon itong noise reduction ay wala po siya. Bali enhance lang yung kanyang AI voice calls. Mayroon naman po tayong mamayang testing so malalaman nyo yung quality ng kanyang mic para sa recording or sa calls. So ito po yung kanyang manual, English po yan. Mayroon din ditong ear tips or earbuds rubber cup. So small, medium, and large po yan. Kapag maliit sa inyo yung naka-default na yon or medium, pwede nyong lagyan ito or palitan ng large. So para hindi po siya malaglag sa inyong tenga. Para magpalit ng ear tips or earbuds rubber, so mamaya ipapakita ko dito sa video yung pagpalit ng rubber cap. Next ay yung ating USB-C charging cable. Pagdating naman sa quality ng kanyang wire ay okay naman. Matibay naman po yung kanyang USB. At ito na po yung ating A20i ni Soundcore. So made in China po yan. So branded din at saka matibay. High quality. So in-ear type po itong A20. So hindi siya katulad doon sa R50i na parang earphone lang. So mayroon po siya ditong plastic para hindi siya mag-charge. So pagka-receive ko nito ay nasa 90%. So paglagay po natin ng ating earbuds ay para siyang namamagnet. So yan. So hindi na po tayo mahihirapan na ipasok dito. Papunta naman tayo sa charging. So gamit natin yung ating power bank. So yan po yung kanyang indicator. Nagble-blink lang yung kanyang LED kapag nagcha-charge. At kapag fully charged naman, yung indicator niya ay naka-steady naman yung LED. Yung gamit ko po dito ay wall charger. Ngayon ay susubukan na po natin siyang i-connect or i-pair natin sa ating phone. So ayan, na-pair na po natin yung ating device. Nung unang connect ko siya sa aking phone ay naka 90%. So open po natin yung kanyang app. So i-add device lang po natin yung ating Bluetooth device na A20i. Yung kanyang app ay ilalagay ko na lang po yung link sa description. Dito sa kanyang app, mayroon po tayong ditong equalizer, controls, find device at gaming mode. Dito sa equalizer, so mamili lang po kayo ng isa dyan sa 22 presets. Pero yung pipiliin ko dito ay yung bass app na lang. Kasi kulang po ito sa bass eh. At dito naman sa kanyang controls, so depende po sa inyo yan kung ano po yung ilalagay nyo dito sa single tap, double tap, tsaka dito sa hold. Dito naman po sa gaming mode, so kung kayo po ay gamer, pwede nyo po itong i-on. At dito naman sa kanyang find device, ito talaga yung aking pinakagusto sa lahat, no? So kapag nalagay mo sa iyong bulsa, yung inyong
earbuds ay madali nating mahahanap. Yan po yung kanyang tunog kapag na-play po natin yung kanyang find device. Paalala lang po, wag po nating pindutin yung find device kapag yung earbuds natin ay nasa tenga natin kasi masyado po siyang malakas. Kaya masakit sa tenga kapag narinig natin itong sound na ito. Kapag naman nakalagay sa case yung ating earbuds ay automatic na magsha-shut off, no? So hindi na po natin ito mapa-find device. So ayan. So pag tinanggal natin sa case ay automatic na siyang madedetect ng ating phone at kukonect siya doon sa ating app. Ngayon ay susubukan naman natin yung kanyang mic, no? Yung kanyang noise cancellation. Ito po. So, ititest natin itong Soundcore A20i, kanyang wireless microphone at matitest na po natin yung kanyang noise reduction. Try po natin. So, ito po, nasa 5 meters. Yan po yung kanyang recording na quality. So, ito po, nasa almost mga 10 meters na po ito. So, yan po yung kanyang distance, kanyang pag-record ng audio. Ito po yung kanyang quality, kanyang noise cancellation. So, naririnig po yung malakas na hangin sa tabing dagat. So yan po yung quality niya doon sa tabing dagat. Napakalakas po ng hangin doon. By the way ay naset ko nga pala siya as microphone sa ating camera. Yung kaninang video ay gamit na natin doon ay yung ating Soundcore A20i as a microphone. So ngayon ay itetest naman siya sa hindi masyadong malakas yung hangin. So ito po yung audio niya. Mic test. Soundcore microphone test. So ito po yung kanyang microphone. So magko-comment lang ako dito kasi kapag malayo na, so parang nawawala na yung ating microphone. So dapat ay kunin natin sa ating tenga yung ating earbuds at ilagay natin malapit sa ating bibig, no? Kapag tayo ay nagsasalita para mas clear. So mamaya ipapakita ko din sa inyo. Ito mahina talaga, oh. 40 meters. So 40 meters mahina. Almost mga 50 meters. So 50 meters. So ito na po yung ating 50 So dito ko na tinanggal yung ating earbuds sa ating tenga at nilapit ko siya sa aking bibig. audio quality ng ating mic. So ilalapit ko po ngayon yung kanyang left earbuds. So wala po siyang problema, no, kapag nilapit po natin yung ating earbuds sa ating bibig. Microphone ko na siya. Malakas po yung kanyang pick up. Ito din yung right na earbuds natin. So ito po yung kanyang quality sa distance na 50 meters. So balik na po tayo. So gamit ko po ngayon yung right na earbuds. So ganito po yung kanyang quality ng microphone. So nasa 20 meters. Ito po yung quality ng 20 meters. So ito din yung kanyang quality sa 10 meters. At saka ito po yung nasa 5 meters. So ayan po yung kanyang quality, no? Sensitive po siya kapag nilapit natin siya sa ating bibig. Ang masasabi ko po sa kanyang mic ay okay naman po siya kapag yung distance ay nasa 1 to 2 meters. At saka yung kanyang quality naman ay pwede naman po nating i-enhance ito sa mga audio editing tools or software. Okay, proceed po tayo dito sa Barangay Navitas, Numancia, Aklan. Dito sa beach na ito, itatry po natin yung kanyang IPX5 waterproof daw. Yung dito kasi nakalagay sa karton waterproof. So itatry natin pero water resistance lang po ito. Okay? Parang kinakabahan ako dito kasi nagsushoot pa lang tayo ay naabutan na siya ng alon, nabasa pati yung charger, earphone, pati yung karton. Mayroong basang konti. So akala ko nga
hindi na siya gagana, pero gumana pa rin yung ating charging case. Buti na lang. So heto na guys, no, babasain na natin siya ng tubig alat. So hintayin lang po natin yung alon. So ayan na, ayan na, ayan na. Woo! Ayan na. So muntikan na pong nawala dito yung aking earbuds. So ayan, basa po yan. May kasama pang buhangin. So ngayon, try natin ulit. So para mas sulit naman yung ating review dito at saka testing. So okay. So yan, no, puro buhangin na. So ayan. So dapat ay hawakan natin ito ng mabuti kasi baka mawala, no, tangayin ng alon. So hintay lang po tayo dito ng alon. So hintay lang po tayo. So ayan na. So ang tagal lapit tayo. Okay, lapit tayo. So hawakan lang po natin ng mabuti para hindi tangayin ng alon. So ang tagal ng alon, ayun. So ayun na, nabasa na siya ng todo. So ngayon ay lilinisin lang natin at saka itatry, no, kasi mayroon po siyang buhangin. So uwi muna tayo sa bahay. So ayan, lilinisin lang po natin, tatanggalin natin yung kanyang mga buhangin dito gamit yung brush. At saka tatanggalin natin yung kanyang rubber cap dito. So yan. Hindi naman siya nabasa kasi hindi naman natin siya niloblob ng matagal. At saka protected naman siya ng kanyang rubber earbuds dito. Masyado pong masikip. So kaya yung tubig ay hindi masyadong papasok. Dito rin natin matitest yung kanyang dust proof, no. So buhangin. So hindi po siya pinasukan. Hindi ko po alam kung paano maglagay dito ng rubber tip, no, or rubber caps, pero ito lang po yung pinakamadali kong ginawa. So binaliktad ko lang siya. So ayan, okay na siya. Ang masasabi ko po kay Soundcore A20i, maganda po ang kanyang sound sa acoustic, vocals, podcasting at sa calls. Okay naman po yung kanyang mic na sa distance na 1 to 2 meters. Durability, matibay at di naman nag-iba ang kanyang sound noong siya ay nalaglag at nabasa. Yung di ko lang gusto sa earbuds na ito ay NR type siya. Mas gusto ko pa din yung regular na earphone para mayroong ventilation or makapasok yung hangin sa tenga. Para kasing mayroong pressure kapag matagal ko ng ginagamit or nasa tenga ko. So depende na lang siguro, no, sa comfort ninyo. Kung sanay po kayong gumamit ng earbuds versus sa regular na earphone. Pagdating naman sa price, no, sulit na po ito. Mura na po siya sa ganitong quality ng earbuds. Para sa mga karagdagang informasyon sa Soundcore A20i, ilalagay ko na lang po sa description at ilalagay ko din yung official store nila sa Shopee at Lazada kung saan ko siya nabili. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Lantaw TV at sana ay nakatulong itong review ito para sa inyo. Hanggang sa muli, click lamang po ang subscribe para sa mga bagong videos natin.